Good day everyone. This will be the lecture video of our module 2 and it is all about probability. So for this module, we aim to determine and distinguish what is a sample space and what is an event, anong kinalaman nila sa isa't isa, and how are they related to probability. And we also aim in this module na kahit papaano ma-master na natin kasi for sure na-encounter nyo na to nung second sem nyo. So for this summer class, hindi na natin siya ituturo pa na parang bago or first take nyo ng engineering data analysis. For this summer term, we aim na ma-master na yung paggamit ng mga counting rules as well as the probability rules na na-encounter natin when dealing with probability. Okay? So before we proceed with the discussion proper talaga or the problem solvings and other examples, let us first define what is probability. So basically, probability is a branch of mathematics that deals with the occurrence of a random event. It is a measure of the likelihood of an event to occur. Many events cannot be predicted with total certainty. So, what we can predict is only the chance of an event to occur. How likely they are to happen by using, again, the probability. So, usually makikita natin si probability sa mga casino firms or mga gambling sites. Gamit na gamit doon si probability. Ginagamit siya ng mga casino or ng mga operators para maging mas favorable yung mga games na ginagawa nila para sa kanila. Okay, so bakit natin siya inaaral? Wala ba siyang gamit sa engineering? So, in aeronautical engineering, especially when it comes to the aviation industry or the airline operations, si probability embedded siya sa mga softwares or mga applications na ginagamit natin para ma-ensure yung safety and efficiency ng airline operations. For example, weather forecasting. So weather forecasting system, embedded doon ang probability concept or the theoretical part of probability. Bakit? Kasi sa weather forecasting, hindi naman natin nape-predict talaga totally 100% yung magiging weather ng sunod na araw or ng mga masusunod pa na araw. What we are doing talaga pagdating sa weather forecasting is we are analyzing the past data na nakokollect natin ng mga nakaraang mga taon, mga nakaraang linggo, months or araw ng weather para nang sa ganun makita natin yung pattern. Nakita natin yung pattern, kahit pa paano nakagawa tayo ng informed guess or nagkakaroon tayo ng probability nga nakikita natin ano ba yung probability na gantong weather yung mangyayari sa mga susunod na araw. Okay? So, again, pagdating rin sa performance sa mga engine, nakikita natin yung probability na magfa-fail yung gantong part. Ano ba yung probability na hanggang gantong taon lang tatagal yung lifespan ng isang part ng eroplano. Okay, so probability is a very vast and vague concept na importante sa aviation industry. Okay, so sabi rin dito na the probability of all the events adds up to 1. Ano ibig sabihin nun? For example, nag-flip tayo ng coin. Ang probability na heads ang lalabas ay 1 out of 2. Bakit? Meron tayong dalawang events na pwedeng mangyari. Either heads siya or tails. Okay, so probability ng heads na lalabas ay 1/2. Ang probability naman ng tails na lalabas ay 1/2 din. So, pinagsama mo yung dalawa, 1/2 plus 1/2 is equal to 1. So, kailangan nyo yan tandaan. Bakit? Kapag nag-solve kayo ng probability na
probability problems, hindi kayo pwede magkaroon ng sagot na greater than 1. Okay? Probability of an event greater than 1 is not possible. Lagi lang yan equal to 1 or less than 1. Sir, question, pwede ba maging 0? Yes, pwede. Kung yung probability ng event na yun ay imposible talaga mangyari. For example, nag-toss ka ng coin. Anong probability na ang lalabas ay parehas na heads at tails? Pwede ba mangyari yun? Hindi, okay? Unless kung yung coin na ginagamit mo gawa sa ibang mundo. Okay? So, the formula for probability of an event, again, nasulat na natin, it is the number of outcome na tinitignan natin or yun yung gusto nating makita divided by the total number of the possible outcomes na pwedeng mangyari. Okay? To further understand probability, syempre, kailangan natin ma-discuss si sample space and events. Okay, so unahin natin si sample space. Sample space is the collection or a set of possible outcomes of a random experiment. The sample space is represented using the symbol S and a bracket or parenthesis. Pwedeng kung anong mas kaya nyong i-drawing, pwede yun. Then, the subset of possible outcomes of an experiment is called events. Pero later natin siya i-discuss pa. Then, an element or member, a single member of the sample space, ang tawag sa kanya ay sample point. Tandaan na, kapag single element lang siya or nag-iisang member ng sample space, ang tawag sa kanya ay sample point. Ang tawag naman sa process na nagre-result sa isang observation lang or isang outcome lang ay experiment. So, bigyan natin ng example. Sabi daw, gumawa tayo ng sample space of a coin na finlip ng isang beses. So, paano natin susulat yun? Again, ang symbol ng sample space ay letter S. Then, it is, yung set natin ay enclosed by a parenthesis or a bracket. So, sa discussion natin, ang gagamitin ko ay bracket. Sabi daw, sample space ay yung list or set ng lahat ng possible outcomes ng random experiment natin. So, kapag nag-flip ka ng coin ng isang beses, ang mga pwedeng lumabas na outcome ay either head or tail. So, yan na yun. So, for second example, sabi naman daw, gumawa tayo ng sample space ng isang die na tinos. So, again, ulitin lang. Ngayon, yung die, pag ni-roll mo, ano mga possible na lumabas? Either number 1, 2, 3, 4, 5, or 6. Okay? Yun lang naman. Wala namang sobra dun. Wala namang 0 dun. Or wala namang other numbers greater than 6. Next, sample number 3. We are required to make the sample space of tossing a die. Pero this time, ang outcome na tinitignan natin or ang gusto nating makuha ang probability ay yung outcome of even or odd. Ano pala dapat yan? Sorry, typo. Even or odd number. So, paano natin susulat yan? S is equal to even, comma, odd. Okay? Sir, paano nga pag pinalitan yung word na or ng end? Pwede ba mangyari yon? Tossing a die tapos ang lalabas, dalawang number, even tsaka add. Di pwede mangyari yun, di ba? Kasi pag sa die, ang lalabas lang lagi dyan, isang number lang. So, hindi possible yung word na end. The next, we are required to find or create the sample space of playing a lottery. Natin susulat yan. Pag naglaruan ng lottery,
ang possible na outcome na lumabas ay either win, mananalo ka, or lose. Hindi tatama yung taya mo. Okay? So, yun lang din. The next, sample number 5. Sample space of an examination. Parang sa lottery lang din. Pag nag-exam ka, either papasa ka, pass, or babagsak ka, fail. Next, sample space of tossing 2 coins. Kung kanina, nag-toss tayo ng isang coin, ang lumabas ay either heads or tail. Dito naman, ang mga possible na lumabas ay yung una, heads, yung pangalawa, heads din. Or pwede rin yung una, heads, yung pangalawa, tails. Then, pwede rin yung una naman yung tail, then pangalawa naman yung heads. Then, pwede rin na pareha silang tail. Okay? Sir, hindi po ba parehas lang tong dalawang to? Hindi. Okay? Kasi, ang tinitignan mo dyan ay yung pagkakasunod nilang dalawa. Hindi parehas itong dalawang to kasi sige, explain pa natin. Ito, sabihin natin, ito si coin 1, ito si coin 2. Nandito, ito rin si coin 1, and then ito si coin 2. So, again, hindi siya parehas. Kasi magkaiba nga yung coins na tinitignan natin. Okay? So, para lang din yung nag-toss ka ng coin, ng isang coin, pero dalawang beses mo siya tinos. So, sabihin natin, sa unang toss mo ang lumabas, head. Sa sunod na toss mo lumabas, tail. So, magkaiba rin siya sa unang toss mo lumabas, tail. Then, pangalawang toss mo lumabas ay heads. Okay? Sana clear yun, ha? Okay, so, for this sample problem, kailangan natin gumawa naman ng sample space ng tossing a coin 3 times. So, kanina, yung pag-toss natin ng 1 time, tsaka 2 times, medyo madali lang siya kasi kahit pa paano, onti pa yung mga outcomes na kailangan nating i-consider. So, for this one, medyo kahit pa paano mahirap na siya ng onte kasi ang dami mo nang iisipin na outcomes. For example, kung isa-isayin mo yan na ganito, THH or TTT, THT, ano pa pwede? TH. Medyo nakakalito siya. Kasi, ayun nga, prone to error siya kasi what if meron kang ma-miss out na outcome, 'di ba? So, kulang na agad yung sample space mo. Pag kulang na yung sample space mo, for sure, mali na yung probability na makuha mo. Okay? So, pagdating sa paggawa ng sample space ng mga events na maraming possible outcome, much better na ang gamitin nyo ay yung tree diagram. So, ano ba si tree diagram? Basically, ganito lang yan. Parang puno. Magwa-branch out yung mga outcomes na kino-consider mo. So, sabihin natin, after ng unang toss ng coin, meron kang pwedeng lumabas. Either tail or heads. Tama? Ngayon, pangalawang toss. Pwede ulit may dalawang lumabas. Pwede ulit tail or heads. Pangatlong toss, same principle. Pwede ulit may dalawang lumabas. Tail or heads. Then, ulit-ulitin mo lang siya hanggang sa makumpleto mo yung diagram na binubuo mo. Ito, pwede ulit tails or head. Then, dito rin. Finally, dito rin. So, paano natin titignan to? Titignan mo lang lahat isa-isa yung mga outcomes na nabuo mo. Paano? Gawin natin yung kulay. Sabihin, for example, dito ka mag-start sa kaliwa. 1. And then, pwede rin ganito. 2. Tapos, pwede rin 1. And then,
Pangalawa ulit. Okay, then dito rin sa kabila. Yan. Tapos, ito. Tsaka, ito. So, susulat mo lang yan isa-isa lahat. Wait lang. Okay, so susulat na natin to isa-isa. First, we have tail, tail, tail. And then we have tail, tail, head. And meron din tayong tail, head, tail. Tsaka tail, head, head. Meron din tayong head, tail, tail. Tsaka head, tail, head. Meron ding head, head, tail. At finally, meron tayong head, head, head. Here, so ilan lahat yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Makikita nyo later sa counting rules, counting principles, na usually kapag ganito, ang formula lang yan para malaman mo ilan lahat ng possible outcomes ay n raised to k. Si n, siya yung possible outcomes mo, tail tsaka head, so 2. Then si k, kung ilang beses mo siya gagawin. So this time, 3 beses mo siya ginawa, 2 cubed is equal to 8. Okay, so ano lang, trivia lang or heads up kasi may encounter rin naman natin siya later sa counting principles. Pero gusto ko nyo na makita nyo yung fundamental kung saan siya nanggagaling. Okay? The next, selection of 3 items from a box. Each item can either be white or black. So, hindi sinabi kung ilan lahat yung laman nung box. Unnecessary information naman siya. Pero, ang hinihingi kasi sa atin, again, is yung sample space nung dalawang possible outcomes natin na either white or black, then 3 beses mo siya gagawin. So, parang kanina lang sa sample number 7. This time, white or black naman yung i-consider natin. So unang bunot mo, pwedeng white or black yung mabunot mo. Then, sa pangalawang bunot, pwedeng white or black ulit. Ganun ulit sa pangatlong bunot. So, ito natin. White, black, white, black, white, and black. So, titignan lang ulit natin isa-isa yan. Hindi ko nabibilugan isa-isa. So, pwedeng white, 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 black. Pwede rin white, black, white. And white, black, black. Then, black, white, white. Pwede rin black, white, black. Then, black, black, white, tsaka black, black, black. So, makikita nyo ulit dito yung tinuro kong principle kanina na n raised to k. So, dito meron tayong dalawang possible outcomes ulit, either black or white. Then, 3 times natin siyang ginawa. So, kakalabasan ay 8 possible outcomes ulit. Clear? So, tapos na natin ma-define ano yung sample space. For this part naman, i-define natin ano yung dalawang categories or types ng sample space. First, we have the discrete sample space. Basically, pag sinabing discrete, ito yung mga finite or kaya nating bilangin na sample space. Pag sinabing finite, natatapos siya, limited siya. So, for example, nag-toss ka ng coin. Alam mo agad na dalawa lang yung possible outcomes, either heads or tail. Nag-roll ka ng die. Alam mo lang na possible outcomes talaga ay 1 to 6. Then, sabihin natin,
Nag-observe ka, ilang emails na receive mo kada araw, average, pumapatak na 15 emails. Okay, so pag sinabi namang defective light bulbs in a box of 10. So, based on observation sa loob ng 1,000 boxes na napoprovide ng sabi natin ng isang company, kada box na may 10 light bulb defective, average ay 3. Okay, so ayun yung mga discrete or finite na mga sample space. Paano naman pag sinabi natin continuous sample space? Kung maaalala nyo nung module 1, parang may gantong part din sa discussion natin, remember? Ngayon, pagdating sa continuous sample space, para siyang yung scientific data na or quantitative data natin, di ba? Pagdating sa quantitative data, dito na pumapasok yung mga lahat ng real numbers. Dito na yung mga measurements na parang sobrang daming decimal points na consider din lahat ng mga decimal points. So, bigyan natin siya ng example. For example, isa sa mga sample set natin ay temperature ng lupa sa Metro Manila. Sabi natin sa sa Manila, bawat street doon iba-ibang temperature, merong 24.65 na measurement, iba-iba. So, sa discrete, sinusulat natin yung sample space na ganito. For example, sa die, head or tail. Pagdating kasi sa continuous, tulad nung binigay yung example, yung sa temperature, kaya siya sinabing continuous kasi infinite or kumbaga parang sobrang dami nung data or elements na nasa loob ng sample set na kapag to the point na pag sinulat natin siya sa loob ng sample set, sobrang haba niya. Like, hindi natatapos. So, paano natin sinusulat yon? Sabihin natin, yun nga, sa Metro Manila, yung mga street, bawat street sa Metro Manila, mineasure yung mga temperatures nila. So, sa sample set mo, sabihin natin, yung temperature mo, T, ay nagre-range lang from 25 degrees Celsius to sabihin natin 40 degrees Celsius. Ganyan magsulat ng sample set ng continuous sample space. Kung titignan nyo, sir, onti lang naman yun from 25 to 40, bakit hindi na lang ilista? Kasi nga, possible yan na yung mga variations niyan ganito. S is equal to 25, 25.000001, 25.000002, and so on. Okay, so sobrang dami nga niya. Kaya much better na isulat na natin yung sample set ng gantong way. Okay? Then next, tapos na tayo sa sample space. Let us now define what is an event. Basically, event is just an element or a subset of a sample space. So, rekta na tayo sa examples niya para mas maintindihan natin. In tossing a die, let A be the event that the outcome is divisible by 3. Let B be the event that the outcome is divisible by 2. So, una, sulat natin yung sample space ulit ng die. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ngayon, sabi daw, let A be the event that the outcome is divisible by 3. So, sulat natin, A is equal to, ulit, sabi dito, yung event daw ay isang subset of a sample space. So, isusulat natin siya kung paano tayo magsulat ng sample space, okay? Parang set. So, sabi daw sa A, lahat daw ng outcome na pwedeng divisible by 3. So, ano ba yung mga divisible by 3? 6 tsaka 3 lang. So, sulat natin dyan na 3 and 6. Then, let B daw ay outcome na divisible by 2. So, ano yung mga numbers na divisible by 2? 2,
4, and 6. Okay? The next, sabi dito, a man has 2 boxes on each hand. Each hand dapat yan. And then, 2 boxes on hand. Okay, so, sabi daw meron siyang 2 box sa hawak ng tig-isang kamay niya with 4 balls on each box. Each ball is labeled with a number. At the first box, the balls are labeled, typo yan, are labeled 9, 10, 11, 12. While the second box, 18, 19, 20, 21. The man chooses 1 ball from each box. And we are required na isulat yung element or yung subset ng sample space natin na magko-correspond sa question. Sabi daw, let A be the event that the first ball has a label greater than 10. So, first step, sulat natin yung sample space natin. Okay, so meron tayong sample space na una nag-draw ka ng 9. Teka. Mas okay ito kung gagamitan natin nung 3 diagram. Okay, so sa unong bunot mo, teka, tabakan natin. Pwedeng ang mabunot mo ay 9, 10, 11, 12. Okay? So, yan yung unang branch natin. Then, sa pangalawang bunot mo, pwedeng ang makuha mo ay 18, 19, 20, 21. Ganyan. So, gagawin natin siya bawat isa dito. Okay? So, sulat na agad natin. Kaya nyo na ma-visualize. Ang sample space niyan ay 9, 18. Hindi. Parenthesis natin para mas madaling makita. 9, 18, 9, 19, 9, 20, 9, 21. Then, meron din tayong 10, 18, 10, 19, 10, 20, 10, 21. Meron ding 11, 18, 11, 19, 11, 20, at 11, 21. Meron din tayong 12, 18, 12, 19, 12, 20, and 12, 21. Okay, so yan yung kabuuan ng sample space natin. Kung makita nyo, gagamitin natin yung n raised to k ulit. Meron tayong tig-4, diba? 1, 2, 3, 4. And 1, 2, 3, 4. Inulit natin siya ng 2 beses. Nakalabasan ay 16. Tama. 4 times 4, 16 siya. So, tama. Then, next, sabi daw, again, for subset A, dapat daw, yung first ball natin ay greater than 10. So, etong first and second row, hindi na pwede. Dahil yung first ball nila ay hindi greater than 10. So, ilan na lang yung pwede? Itong mga to. Yung 11, 18, hanggang 12, 21. Okay? Then, for subset B, sabi naman daw, second ball is less than 19. So, kung titignan natin yung mga second ball, ito, tong column na to, tsaka yan, hindi na agad pwede. Bakit? Greater than 19 sila. So, ang pwede na lang matitira sa atin, ay ito rin, hindi rin pwede kasi dapat less than 19. So, matitira na lang ay itong column na to.
Yan. So, ang subset natin for letter B ay 9, 18, 10, 18, 11, 18 at 12, 18. Clear? Okay, so before we proceed sa counting rules and probability rules, this will be the last part muna ng recorded lecture na to. Then, next part na yung mga counting rules and probability rules, okay? So, since meron tayong sample space, meron tayong subsets which we call events, syempre, kailangan rin natin i-tackle si Venn diagram. So, I'm sure na-encounter nyo na to before nung high school. Kasi kung hindi, siguro baka mahirapan talaga kayo sa engineering. Okay? Kasi isa to sa mga pinaka-basic concept na tinatackle pagdating sa mathematics. Okay? So, Venn diagram, it is basically just a visual tool na ginagamit natin para makita yung relationship ng iba't ibang sets. Okay? So, pagdating sa Venn diagram, pwede yung tatlo, pinaka-common, or pwede ring dalawang circle lang. Parang ganito. Okay, so, pagdating sa Venn diagram, pinapakita niya again yung relationships. Then, kung may relationships, merong relation, okay? Unang relation, meron tayong tinatawag na union. Symbolized by the symbol U. For example, sinabi A union B. Ganyan basahin niya na A union B. Ano yun? Ano yung shade natin dito sa tatlong circle? Ang shade natin dyan ay ito. Lahat ng A plus lahat ng B. Okay? The next. Kung merong union, merong intersection. Symbolized by baligtad na U. So, sabihin natin B union intersection C. Ano yun? Ang B intersection C ay yung nasa gitna nilang dalawa. So, ito. Okay? So, next. Kung merong union, may intersection, meron din tayong tinatawag na complementary. Sinisimbolize siya ng small letter C. So, for example, A complementary. Ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin lang ng complementary, lahat ng hindi yung hinahanap mo. So, for example, A complementary. Ano si A? Ito yon. Ito yung buong to. Okay? So, kung complementary, lahat ng nasa labas niya. So, anong mga shade natin? Ito. Yan. Okay? So, yun lang naman yung tatlong relationships na kailangan yung tandaan pagdating sa Venn diagram. Then, hindi ko na ituturo pa kung paano nyo gagawin yung Venn diagram kasi basically, pag meron tayong mga sample set, hindi naman siya naka-Venn diagram. Nakaganto siya. 'Di ba? So, kung paano nyo i-visualize siya into Venn diagram, nasa inyo na yon. Analytical skills nyo na yon, okay? So, yun lang naman yung first part ng module 2 natin. Thank you for listening. I-upload ko rin within today or tomorrow yung second part. Kasama na yung module 3 natin. Okay, thank you for listening, guys.